I'll be reading Acts chapter 17 verses 1 through 9. Sundan niyo po ako dun sa plus screen. Verse 1. Now when they had passed through Amphipolis and Apollonia, they came to Thessalonica, where there was a synagogue of the Jews. And Paul went in, and as was his custom, and on 3 Sabbath days, he reasoned with them from the Scriptures, explaining and proving that it was necessary for Christ to suffer and to rise from the dead, and saying, "This Jesus, whom I proclaim to you, is the Christ." And some of them were persuaded and joined Paul and Silas, as did a great many of the devout Greeks and not a few of the leading women. But the Jews were jealous, and taking some of the wicked men of the rabble, they formed a mob, set the city in an uproar, and attacked the house of Jason, seeking to bring them out to the crowd. Verse 6, and when they could not find them, they dragged Jason and some of the brothers before the city authorities, shouting, "These men who have turned the world upside down have come here also. And Jason has received them, and they are all acting against the decrees of Caesar, saying that there is another king, Jesus." And the people of the city authorities were disturbed when they heard these things, and when they had taken money as a security from Jason and the rest, they let them go. Ito po ang buhay na salita ng ating buhay na Diyos. Let us come to the Lord once again in prayer. Aming Amang Diyos, minsan pa sa aming pagpapatuloy sa pag-aral ng iyong salita sa aklat ng mga gawa, aming panalangin na ang iyong Banal Espiritu ang siyang magbigay ng buhay, kaliwanagan sa amin sa sandaling ito. At aming panalangin sa mga tao na iyong dinala sa lugar na ito, sandaling ito upang marinig ang iyong mga tinig. Aming panalangin na buksan niyo ka ng mga isipan, ka ng mga puso, at bigyan sila ng kapasidad na tumugon sa inyong panawagan sa pamamagitan ng pagpapahayag ng mabuting balita, nang sila man ay magkaroon ng buhay sa piling ninyo, buhay na walang hanggan. Lord, amin din pong panalangin kami ng mga anak ninyo na nampalataya na sa inyo. Nawa itulot nyo sa pag-aaral sa hapong ito ay lalo pa ng aming pananampalataya, ay lalong tumibay, lumalim ang aming kaunawaan sa iyong kalooban, at it would cost us even more to preach Christ, to share Christ, and to live Christ, Panginoon. Lord, ang panalangin na sa lahat ng to ay madakila ang iyong dakilang pangalan sa aming kalagitnaan. At ito po ang panalangin sa tulong ng Banal Espiritu sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Yan may please be seated po. Last week po, nagtapos yung Acts chapter 16 na after na Acts chapter 16, butin natin yung highlights. So nangaral sila at na-convert si Lydia na isang businesswoman. And even sabi ni Lydia, kinumbinsi sila na tumira yung grupo ni Pablo, yung mga missionary, dun sa kanyang tahanan. So nandun yung pagbubukas, hindi lamang ng kanyang puso, sabi doon, di ba? The Lord opened her heart doon sa preaching ni Pablo. At pinapakita doon, nung inopen ng Diyos yung puso ni Lydia, inopen din ni Lydia naman yung kanyang tahanan para i-house yung mga misyonaryo na kasama o na misyonaryo sila Pablo at even yung kanyang mga kasama, perhaps si Silas, Timothy, at yung iba pa nilang mga kasamahan. And after nun, habang sila ay nagpapatuloy sa pangangaral, at mayroong isang demon-possessed na babae, at pinagkakakitaan yung kanyang
ang mga ginagawa, hindi specify kung ano exactly yung mga ginagawa ng demon possessed at kung paano sila kumikita ng pera. At sabi doon, nirebuke siya ni Pablo dahil yung demon possessed na to ay lagi siyang sumisigaw habang nangangaral sila Pablo, etong mga tao na to, mga lingkod ito ng dakilang Diyos sa kataas-taasan. At nagtuturo sila tungkol sa daan patungo sa Diyos, patungo sa daan na walang hanggan, sa buhay na walang hanggan. At sabi ni Pablo, dahil ang mga demonyo, they have nothing to do dun sa preaching of the gospel, ay nirebuke siya at sabi doon, come out of her. At sumunod naman yung demonyo at napalaya yung babae from being harassed, possessed by the demon. At after doon, so dahil nawalan ng pinagkakitaan na extra, yung owner ng slave na woman, so sila ay dinala sa without any prosecution or without proper na paghatol o pagdinig, sila ay tinapon dun sa kulungan. At habang sila ay nasa kulungan, sila ay nagpupuri. Imagine, nasa kulungan sila, kinagupit na sila, and then, instead na kumaawit sila ng di ba pagka tayo broken heart, di ba? Ay umaawit ng mga bakit kung sino ba, di ba? O kung ano pa ba yung awit na nararapat doon sa sitwasyon nyo. Sila Pablo, after na makagupit, ay sila ay sabi doon, singing praise sa Diyos. At sabi doon, naririnig ng mga prisoner doon. It's giving us a picture na sa kabila ng naranasan, nagpupuri sila at nakakapag-witness sila. Kasi sabi doon, naririnig ng mga fellow prisoner nila. So makita niyo doon, ano bang klaseng tao yung mga to? Ano ba to? Super saiyan, nahagupit, at unjustly na sila ay hinatulan o hinagupit, and then sila ay nagpupuri. Nagpupuri sila doon sa Diyos na pinangaral nila. At bakit sila nandito? Right? Pero, still, hindi sila na-stop. At sabi doon sa kanilang pagpupuri, God here, dininig yung kanilang mga pagpupuri. And in response, sabi doon, there was a great earthquake. At yung earthquake, strong enough, o miraculous, na yung mga prison cell, yung mga pintuan ay nabukas. And, thinking na, nakatakas na yung mga prisoner, yung jail guard, kinuha niya yung kanyang sword and about to take yung kanyang buhay. Papamatay siya. Pero sabi ni Pablo, calm down, relax, we are all, nandito kami lahat. Sabi niya, yung jail guard, sabi niya, you call for a light, picture na hindi lamang liwanag, kasi perhaps nawala ng ilaw, but also picture na from darkness, now he has a desire for the light. Diba? Picturing yung light doon sa presensya ng Diyos. Ngayong mga tao na to, sila Pablo, out of the darkness, there is light na mayroon sa kanila. And yet, sabi doon, so, nagtanong siya doon sa kila Pablo at Silas, Sir, what must I do to be saved? Sir, ano yung dapat kong gawin para ako maligtas o magkaroon ng buhay na walang hanggan? Saan niya kaya nakita, narinig yung tanong ngayon? At paano niya kaya nagkaroon ng pag-iisip na itong mga tao na to, alam nila yung paano maligtas o paano yung buhay na walang hanggan? Ano yung daan? Tama natin, bago yon, merong sumisigaw dun sa demon possessed, at perhaps yun yung alam ng mga tao, ito yung pinapangaral ni Pablo at saka ni Silas, yung mabuting balita. At sabi doon, sa naligtas yung jail guard at yung kanyang buong tahanan, dinala ni si Pablo doon, si Silas, naghanda, nilinis yung sugat, at sabi doon, same night, nagpabautismo, hindi lamang yung jail guard, yung kanyang buong household. Picture na yung buong household, nung dinala si Pablo, sila man ay nakarinig
ng mabuting balita, naunawaan, tinanggap ang Panginoong Sus at sila man ay naligtas. At bilang declaration ng kaligtasan na tinanggap nila, ng pananampalataya nila, sila ay nag-submit dun sa instruction ng Panginoong Sus na magpabautismo. Samantha natin yung, so yun po yung scenario. At nung the next day, aalis na sila peacefully, quietly, secretly ng magistrate sa Philippi. Sabi doon, bakit kami aalis? Unjustly, we were sent to prison, nilatigo kami, at ngayon, pinangalandakan na kami ay pinakita na mga lawless men, ibig sabihin na hindi sumusunod sa kautusan, o mga tao kami na nagdala ng kaguluhan, at ngayon gusto na kaming umalis. Sabi niya, no, let them come here, at sila mismo mag-escort sa amin at mag-apologize sa harapan ng mga tao. Sabi doon, nag-apologize yung Roman magistrate sa kanila. And then they exhort. Sabi doon, they went to Lydia, and perhaps nandun na yung jail guard, yung family ni Lydia, at even yung demon-possessed, they start yung household church doon sa tahanan ni Lydia. That's the beginning ng church establishment doon sa Europe. Nagsimula sa tahanan ng isang business woman. Babae, hindi siya lalaki, hindi siya pastor, hindi siya pastora, pero hinaus niya yung mga manggagawa ng Panginoon. Nakita natin yung God can use yung isang Gentile na babae, hindi lalaki na galing sa sinagoga o Hudyo, but then pinapakita kung gaano yung magagawa ng Diyos kahit na tayo ay yung mga least expected na pwedeng gawing instrument na Panginoon. So doon nagtapos, and then sabi doon, after exhorting o assuring yung mananampalataya, they departed. At doon nagsimula yung verse 17, chapter 17, verse 1. Now, sabi doon, when they had passed through Amphipolis and Apollonia, they came to Thessalonica. Magkatabi lang po sa Macedonia. Ito yung galing sila sa Philippi, pumunta Macedonia, later on sa Berea, na kung saan ito ay bahagi ng territory ng Macedonia. Sabi doon, well, there was a synagogue of the Jews. Doon sa Philippi, walang synagogue. Ibig sabihin, walang mga enough numbers ng mga kalalakihan ng mga Hudyo para mag-constitute ng isang synagogue. Pero dito, ibig sabihin, meron ng existing na synagogue. Ibig sabihin, may mga Hudyo dito ng mga kalalakihan. Enough yung bilang para makapag-establish sila ng isang synagogue. Sabi dito, there was a synagogue of the Jews, and Paul went in, as was his custom. Saan man pupunta si Pablo, makita natin, lagi siyang unang pumupunta doon sa mga sinagoga. Kasi si Pablo, siya ay isang rabbi. Ibig sabihin, siya ay kilala na bihasa sa kautusan ng Old Testament. So, meron siya lagi, o ini-invite siya, o welcome siya na mangaral doon sa sinagoga. And sabi doon, as was his custom. And on 3 Sabbath days, he reasoned with them from the Scripture. Gusto makita natin dito yung at least 3 bahagi. Una, tingnan natin yung messenger. And then tingnan natin yung kanyang message. And then tingnan natin yung, naghanap ako ng M pa eh. M. Pwedeng multitude, many, pero hindi man M, yung result ng preaching ng message na pinangaral ni Pablo. We will see the messenger, the message, and the result of the preaching ng message ni Pablo at saka ng kanyang mga kasama. Tingnan natin yung verse 1 at saka verse 2. Na kung saan makita natin dito yung messenger. Sabi dito, pinapakita dito, a man who kept on. Doon sa nais ng Panginoon, sa kabila ng mga pag-uusig, sa kabila ng mga challenges, ay nagpapatuloy pa rin siya. Kinagupit na doon sa Philippi,
pumunta sa kasunod na lugar para magpatuloy na mangaral. Ito yung mensahero ng Panginoon. Hindi siya mahihinto dahil sa nireject siya dun sa Philippi. Actually, maraming nanampalataya sa Philippi. Diba? Pero sa kabila ng rejection ng karamihan, ng many, and yet nagpatuloy pa rin siya doon sa anong ginawa niya. Nagpatuloy sa gawain na ipahayag ang mabuting balita, nagpatuloy doon sa paghahasik, doon sa pagpaplant ng seed ng mabuting balita para magkaroon ng makita yung liwanag ng mga tao na wala pa kay Kristo. Nang sila man magkaroon ng buhay na walang hanggan. Makita natin yung pattern na ginagawa ni Pablo. Sabi doon, lagi siyang pupunta sa sinagoga. At lagi, yung pattern niya, uunahin niyang kukumbinsihin yung mga fellow Jews niya. Kasi yung mga Hudyo, meron silang knowledge doon sa salita ng Panginoon. Unlike yung mga Gentiles, usually gagawin niya, mga Hudyo, God-fearers, yung God-fearers, ito yung mga Gentile, and yet they accepted yung one true God ng Israel. Hindi na sila polytheist, hindi na sila sumasamba sa maraming Diyos-Diyosan na kagaya ng Rome, ng mga Greek pantheons. So, yun yung unang pattern niya. Sa sinagoga, sa mga Hudyo, God-fearers, and then yung mga Gentile na wala pang alam patungkol sa Diyos o sa daan ng kaligtasan. Yung pattern niya lagi. Kasi pagka pumunta siya sa mga Gentile, maiinggit yung mga Hudyo. Pero kung na-encourage niya by God's grace yung mga Hudyo na manampalataya, tanggapin yung mabuting balita, sila man ay magiging kabahagi dun sa preaching and reaching yung mga Gentile. Nakita niyo yung pattern ng Acts chapter 1 verse 8. Diba? Yun yung sabi ng Panginoong Jesus sa mga lagad niya, di ba? You will be my witness in Samaria, in remotest part of the earth. Di ba? Yun yung sequence, di ba? Magsimula ka sa Samaria, then remotest part of the earth, and then in Jerusalem, and then in Judea. Ganun yung pattern, di ba? Amen daw. Acts 1:8. You will be my witnesses in remotest part of the earth, in Samaria, and Judea, and then in Jerusalem. Tama po, di ba? Okay, amen. Acts 1:8. But you will receive power from the Holy Spirit, or when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in Judea, Samaria, and remotest part of the earth. Sabi doon, merong una, doon sa mga fellow Jews, sabi niya. And then, hindi lamang sa mga fellow Jews, but is outside, una, para sinasabi na, ito yung immediate. And then, outside, and then, yung mga Samaritan, mga Israelites din, and then, yung outside the country of Israel. Yan yung ginagawa lagi ni Pablo. Magsimula sa pamilya, sa pinsan, kamag-anak, and then sa kabarangay, and then until the remotest part of the earth. Exactly yun yung ating, wala nyo sa ating vision ng church, di ba? To become a missional church in our community and beyond. So, ito yung pattern ng mensahero ng Panginoon. Number 1, meron siyang yung kanyang resolve na magpatuloy sa kabila ng mga challenges, maraming opposition, still, he will not be stopped. Bakit? Alam niya kung sino yung master niya. At yung master lang niya, yung mga paghinto sa kanya, doon sa kanyang pagnanais na sumunod na ipangaral yung mabuting balita. At alam niya kung kailan siya papay-stop ng master niya. Pag tinawagan na siya ng master niya, "Come home, my good and faithful servant, enter into the joy of your master." Yun na po, doon siya hinto. Dahil sa langit, hindi siya mamangarap doon sa langit. Pero until yung araw na yon, faithfully, he will continually
So, yung seed of the gospel for the salvation of the many who will believe, who will receive the gospel. That Jesus is the Christ, the Son of the living God, who came to save us from our sins. Para natin yung message niya. Doon sa verse 2 ng verse 3, ito yung kanyang pinapangaral na gospel. Sabi niya, until the day, nandun ako sa Acts 1. Verse 2, and Paul went in as was his custom on three Sabbath, and he reasoned with them from his dreams, explaining his dreams. Explaining, sabi doon, he reasoned with them from the scripture. From scripture po. Hindi from pocket book. Hindi from, nalala ko nung, long time ago, umuwi kami ng Pilipinas na Sister Joy, bago pa yung COVID doon. So, umuwi kami, 2 linggo, nag-a-attend kami, merong isang church na ito malapit sa amin, pero wala siyang ibang pinapangaral, kundi yung, nung time na yun, kampanya, sabi niya, meron na po tayong bagong David. Sabi ko, wow, praise God, may bagong David. Meron na po tayong brother, ganito, binagdam lang. Sabi ko, paano naging David yun? Tapos, sabi ko, hindi alam ni brother ito na pinapangaral doon sa church na to, sa Apalit. Tapos, so the next week, bago mag-church pa rin kami doon. Hindi kami naapektuhan doon sa nangangaral. Hindi niya alam, perhaps hindi alam ni brother yung... So sabi ko, nakaredy na kami, bago kami umalis, sinendin ko muna yung TV para manood ng preaching sa TV. So pag sindi ko, yung church na yon, hindi yung sa Apalit, pero yung church na, kasi yung nationwide siya, hindi lang nationwide, pero sa ibang lugar na rin. So nangaral, so yung preaching, so alam ni brother to, di ba? Kasi nasa television. Parang walang pinagkaiba. May lang po tayong bagong David. Tapos sabi ko, so pumunta pa rin kami. Pumunta, nag-church. And then, binigyan na kami ulit ng envelope. Tulong kay Binhi para sa kampanya ni ganito. Tapos, okay lang naman kako, no? Pero, kung sinasabi mo na yung pag-asa natin, yung bagong David ay si brother, hindi si Christ, hindi na si Christ yung pinipreach doon. Si brother na yung bagong David, di ba? Sabi ko, hindi. So, ginawa namin, pumunta kami sa ibang lugar, Apalit pa rin. So, noong una namin attend, doon sa pangatlong linggo namin doon, sabi ko, yung kantahan nila, kantahan din natin, pareho. Walang pinagkaiba. Tapos, pero yung pagkakaiba nila, acetate yung ano lang, di kaya na meron TV, kasi di ko alam kung may ganyan na nung time na yun. So acetate, alam niyo acetate? Tapos sabi ko kay Sister Joy, may 2 laptop ka, di ba? Donate mo isa. Sabi ko, okay, sabi niya. Oh, really, ang bilis, di ba? Na ano ka agad. So mabilis mag-usap, donate mo yung laptop na isa. Tapos, eto po sa kantahan, meron na sa harapan. Sabi niya sa amin, Daddy, ba't ang tagal niyang ano ba yun, MC? Ba't ang tagal? O nagte-testimony ba? Sabi ko, kaya mo lang, ba't tapusin yan? Naghintay kami ng preacher eh. Tapos, may nagkukwento siya, may binabasa, parang di ko lang pocketbook o ano yun. Basta may binabasa siya, mostly nag-refer siya. Actually, yun na pala yung preaching. So, yung ina niya na, wala siya binabasa na, di ko lang kung Helen Marys, parang gano'n na. Hindi bakit po ka. Parang something na binabasa siya, pero hindi yung scripture. Siguro may mga verses na from time to time na tinathrow niya, pero the one in the power, meron siyang binabasa na it's all about dreams. May napanaginipan ako. Ngayon po, may napanaginipan din. Meron din po. Ano yung napanaginipan? Meron tubig doon, dagat dito, ilog, may smoke. Lahat sila ay parang nag-i-instinct yung. So point is, they're not preaching the Bible. They are preaching their dream. They are preaching kung ano man na may binasa na nakamotivate sa kanila. Tapos sa Mr. Joy, huwag tayo. Tapusin mo muna yung ano kasi kaya nasa harapan tayo. Tapos sabi niya, ayun laptop, donate ko ba? Sabi ko, let's go. Sabi ko. So hindi na kami. Yung point ko.
ang hirap maganap ng church na pinipreach yung Bible. Minsan, open nila yung Bible, pero they have different interpretation naman doon sa Bible. So si Paul, makita natin dito, yung pinapangaral niya, yung, sabi lang, scripture. Hindi siya nagngangaral na, magbigay kayo doon sa tithe offering box, at next week, sigurado, pagbukas niyo ng wallet niyo, tada, di ba? Wala pong gano'n, di ba? May mga churches na gano'n. Pag hindi ka nagbigay, kaya kayo mahirap, kaya kayo masakit, kasi hindi kayo nagbibigay. Diba? Subukan nyo magbigay. Yung isang buwan yung budget, itry nyo by faith. Ilagay nyo doon. Kahit na magutom kayo ng isang buwan. Sustain nyo ng Panginoon. May mga ganong preacher. At yung tao, tuwang-tuwa. Bakit? Kasi yun ang kailangan nila. Kailangan nila pera, yun ang gusto nila. Kailangan nila ma-motivate, may steer. Pero blindly, na sumusunod dun sa hindi naunawaan. We preach Christ, sabi ni Pablo. Si Pablo, lagi pinapangaral niya yung mabuting balita. Kahit po yumaman tayo lahat dito, kung wala si Kristo sa ating buhay, lahat tayo sama-sama. Huwag na tayo lahat, sige. Yung sila na lang. Yung tao, magkaroon siya ng maraming pera, kung wala si Kristo sa buhay niya, the end pa rin niya ay impyerno. Alam niyo yung rich man, di ba, ng kwento ni ng Panginoon about kay Lazarus, di ba? May daladalang kape, tapos kakandaan. So, makita natin yung kwento, di ba yung rich man, tsaka si Lazarus. Sabi ng rich man, Father Abraham, mayaman na yung kanyang daliri, ilagay niya sa kape, tapos ilagay sa malamig na tubig, at tumulak my tongue. Sabi doon, di ba? Bakit? I am in agony in this place. Sabi doon, bago yon, siya ay laging nakasuot ng purple robe, nagpapiyesta lagi, samantalang si Lazarus ay naghihintay ng mumo na malalaglag sa kanyang mesa. Hindi siya literally nandun sila mamayaman na kumakain ka, merong pulubi sa... Nandun siya sa gate. Yun ang picture nun. Nasa gate siya. And yet si Lazarus, yung rich man, wala siyang pakalam. He's not bothered. So point dun is, mayaman, namatay, at the end, nasa impyerno. Si Lazarus, nagdi siya ng hirap. Sa kabila ng hirap niya, he remained faithful sa Panginoon. Ang Diyos lang ang kanyang pag-asa. And yet, nung namatay silang pareho, yung isa comforted sa langit, yung isa nandun naghihirap sa impyerno. Ano sabi ng rich man? Father Abraham, then send Lazarus sa aking mga kapatid sa tahanan namin. Kasi kilala ko sila. Unless na ma-warningan sila, they will remain sa kanilang unbelief. Pupunta rin sila dito sa kung saan ako naroon. Anong sabi ni Father Abraham? Diba? They have law, Moses, and the prophet. Talk about dun sa Old Testament. If they will not listen kay Moses at sa mga writings ng mga prophets, they will not also listen kahit na mayroong patay, na nabuhay, napupunta sa kanila. My point in saying that is, sabi ni Moses, they have the scripture. Ibig sabihin, yung scriptures pointing us to Christ. Hindi kinakailangan ng namatay na nabuhay muli, magpakita, para kumbinsin tayo na tayo ay makasalanan at nangangailangan ng Kristo na magliligtas sa atin. Ang kailangan natin ay manampalataya dun sa Christ na pinipreach, dun sa Christ na pinopoint ng Bible. Amen. Kaya we need yung scripture. But minsan, di ba, maraming tao, available na yung apps, minsan nabibigay ng Bible, pero yung Bible, di ba, hindi ma-open para pagka kagaya ng mga bariyan, alam natin ano ba yung will and plan ng Panginoon para sa atin. Ano ba yung purpose ng Diyos para sa atin. Kasi ginawa tayo ng Diyos, alam niyo yung isang inventor, hindi siya gagawa ng something and then throw niya. Hindi ko alam anong gamit niyan eh. Diba? Walang ganun. That's a waste, di ba?
Example ako, inventor ako, tapos nag-invento ako ng kung ano naman, tapos after na nilagay ko dyan, tapos sila nung ng asawa ko, uy, ano yan? Hindi ko alam eh. Ano gamit yan? Hindi ko alam eh. Ba't mo in-invento yan? Hindi ko alam eh. Diba? Sabihin ng asawa ko, diba? Sa ulo ko eh. Diba? Yung Diyos, hindi siya gumawa ng tao, nasabihin niya na, dyan ka, di ko alam anong gamit mo. Hindi siya gumawa ng tao na yung tao, hindi alam ng tao yung purpose niya sa mundo. Like nyo? Kung tayo, hindi natin alam yung purpose natin, bakit tayo narito, then sinasabi natin, yung gumawa sa akin, definitely hindi magulang natin. Diba? Hindi nga nila alam kung magulang natin, kung babae lalabas, lalaki. Hindi nila alam. Diba? Hindi nila alam kung ano magiging itsura natin. But God knows from beginning to end kung sino tayo at kung maging ano tayo at kung ano yung purpose natin sa buhay. So we seek, we find our purpose, our meaning sa buhay na to doon sa Diyos na gumawa sa atin. At huwag tayo makapag-usap, Diyos, ano yung purpose ko sa buhay? Nilagay na niya po sa Biblia. Ano yung purpose natin? It is the will of God, sabi doon, even your sanctification. Acts 1:8, sabi niya kanina, di ba? You are my witnesses. Ginawa tayo ng Diyos, more so, naniligtas tayo ng Diyos para maging witness tayo ng kanyang pag-ibig, ng kaligtasan na tinanggap natin kay Kristo. Nang sa gayon, yung mga taong nasa labas, nandun pa rin sa kadiliman, makita nila yung liwanag. Nanigliwanag sa atin yung liwanag ni Kristo. Para tayong mga simbahan sa Old Testament, yung priest, he will mediate on behalf of the people and sa Diyos. Parang minimit niya yung tao tsaka yung Diyos. Tayo ngayon sa New Testament, sabi doon, we are the temple of the Holy Spirit. Christ lives in us. Yung buong Trinity ay nananahan sa atin. So that people, when they see us, they can see God, buhay. And they may glorify God in heaven. Bakit? Tayo ay parang namamagitan. We proclaim Christ sa mga tao nang sila man ay makasumpong sila ng pag-asa, makasumpong sila ng liwanag, makasumpong sila ng buhay at purpose ng buhay nila. Sabi ko nga, sad, minsan is, binigay na yung Bible, hindi pa mabuksan. Right? Minsan nakakatawa yun, di ba? Nakakatawa ba yun? Actually, minsan nakakalungkot yun. Minsan libre, magbuksan lang. Libre yung ano ng Bible, yung apps. Pero minsan meron dito sa bookstore, 20 dirhams. Minsan, may ganito. Maraming mga ngayon ng mga online na mga pag-aaral, hindi sa mga school. Pag nag-aaral ka ng libre, most sa mga nag-ano, hindi sa nagpapatuloy. Mag-enroll sila libre ngayon, after 3 weeks wala na. Kasi libre. Pero pag nag-aaral ka, nagbayad ka napakamahal. Sigurado ako kung 5 o'clock yung klase, 4:30 gising ka na, kasi nagbayad ka ng mahal. Hindi mo waste yung binayad mo na hindi ka attend, di ba? Kasi nagbayad ka, nag-invest ka. And sad minsan gano'n, sa Christianity, it's free. Diba? Kaya people take it for granted na libre naman yan, cheap. Diba? Gano'n minsan yung connotation na pag libre, cheap. Pero hindi cheap yung binigay ng Diyos, yung kanyang buhay, ng Panginoong Jesus kanyang buhay, para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun yung pinapangaral ni Pablo na yun din dapat, yun yung hindi lamang nagligtas sa atin. Yung mabuting balita, hindi lamang siya yung nagligtas sa atin. Yun din yung ating sustenance para tayo mag-grow. From baby Sal, magiging team, magiging primo, magiging Kuya Vic. Diba? Natin yung progression ng from baby hanggang dun sa mature manhood na strong enough, yung build ng katawan ay mature. Diba? Imagine nyo, si Sam gusto niyang magka-muscle, tapos puro milk, di ba? Tapos, naging kagaya na siya ni Primo, naging kagaya ko na laking katawan. Diba? Pero milk pa rin yung dinedede, tapos
Sabi niya, Daddy, gusto kong magkamasel. Hindi siya magkakamasel kung puro milk. Magtatay siya, magpupurot siya. Diba? Kailangan niya kumain ng karne. Kailangan niya kumain ng meat. Ano po yung point ko doon, mga kapatid? Let me give you a very shallow but practical example. Nagsimula tayo, naging Christian tayo. Nalaman natin yung gospel. Yun yung beginning lang ng journey. That's just the beginning. That's not the end. As we will continue, aaralin mo yung kaya nga tayo may biblical foundation, yung survey. Para alam mo, pagbukas mo ng Genesis, Genesis. Kahit sa mong buklat yung Genesis, alam mo, we are insufficient, inadequate of ourselves. Yun yung mensahe ng Genesis. But with God, an adequate man tayo, with God, the Creator of heaven and earth, we are adequate to fulfill, to represent Him. Minulikha niya tayo ayon sa Kanyang image para dalhin natin yung mensahe niya saan man tayo kumaroon. Hindi niya tayo ginawa na kamukha lang ng donkey, ng baka. Hindi. Ginawa niya tayo ayon sa Kanyang imahe. Saan ka pupunta, dala-dala mo yung imahe ng Diyos. So pagkamahal, nasa tren ka, nakasal ka sa metro, imagine, you represent Christ. Represent God. Ginawa ka sa Kanyang imahe. Pagka yung mga katabi mo, napapamura sila dahil sa'yo, you misrepresent yung imahe na dala-dala mo. Get niyo po yung point ko? Ginawa tayo ng Diyos to represent Him, ambassador. Kung yung ambassador, example, may ambassador dito, puro kalokohan ginagawa niya, diba? Yun yung pinipicture niya ng president sa Pilipinas. Hindi naman ng president, ng bansang Pilipinas. Yun yung representation. Tayo ay representative ng Diyos dito. Kaya nga nung niligtas tayo ng Diyos, hindi sinabi na, okay, ligtas ka na ngayon, Daisy, punta ka sa langit. Hindi, iniwan ka pa niya dito. Para tayong sabi ng Panginoon, kayong asin. Diba? Paano yung asin? Yung asin, pag mayroong isda, nilagyan mo ng asin, hindi lamang siya sasarap, mapipreserve. Habang narito tayo, yung nabubulok na sanglibutan because of sin, habang narito tayo, pinipreserve ng Panginoon. Until yung mga nandun sa laot, sa malayong lugar, maabot sila ng mabuting balita. At pag nangyari na yon, tapos yung purpose na dito, sabihin ng Panginoon, come home my son, come home my daughter. Sabi ng Panginoon, para kayong ilaw. Ano ba yung purpose ng ilaw? Yung ilaw, nagbibigay siya ng liwanag sa kadiliman. Pag yung mamayang gabi, pag nakapatay lahat ng ilaw dito, napakadilim dito. Diba? Pero magsindi ka ng isang kandila, kahit gaano kadilim yung lugar na to, nakikita mo na may liwanag. Sabi, yung daw mundo ay napakadilim because of sin. Yung mga tao, ginagawa nila kung ano yung tama sa paningin nila. At iniwan tayo ng Diyos dito, mga tao na alam yung daan sa kaligtasan, at yung mga tao na napapariwara, nawawala ng landas, tayo ay nagpapalala, nagtatapik. Ito yung daan patungo sa buhay ng walang hanggan. Hindi nakikita mo, example, doesn't make sense, merong isang tao naglalakad, bangin yung end niya, at nakita mo, naglalakad siya, wala pero naghahalim pumatan, naghahalim ba yun? Naghahalim pumatan, naglalakad ng tulog. Tapos, pinagbabas na lang siya, uy, bangin doon. Tapos, malapit na, kunti na lang. Tapos nahulog siya. Yes! Walang ganun, di ba? Sabi ko kanina, pag ginawa natin yun, tawag sa atin, diba? Hindi lamang walang pakialam, tayo man ay wicked pagka gano'n. Na yung tao, alam mo, kaya sabi ng Diyos kay Ezekiel, o kay Ezekiel ba, Jeremiah, sabi niya na, if yung isang wicked, alam niya na mapapahamak siya, at hindi mo siya winarningan, yung blood niya, sabi niya, I will charge it in your hand. Sabi niya na, ginawa kitang parang
bantay. Nandun, yung bantay is nandun sila usually doon sa elevated na lugar. Nakita nila pagka mayroong kalaban na paparating, kakalabingin niya yung bell para ma-warningan yung mga tao. O kung may trumpet siya, hihipan niya yung trumpet, ibibigay yung signal na mayroong paparating na panganib. Sa Pilipinas, sa Pampanga, nung yung Mount Pinatubo na Boroko, pagka merong sabog yung vulkan, tapos yung mga lahar ay ang bilis ng pagkalat niya, kinakalambang yung mga sa merong mga chapel, sa mga simbahan, warning na red alert, red alert. Sabihin, pack up, then go, merong mga sakyan na dadaan. O pumunta sa taas. Ganon din daw po tayo bilang mga Kristiyano. Tayo ay nagbibigay ng warning doon sa mga tao na papunta doon sa kapamakan. Hindi natin yung binabantayan na wari. Picture ulit. Yung lahar papunta na, uy, lahar. Oh, lahar. Di ganun, di ba? Videohan na. Ito mo, lahar. Imagine nyo, another step. So, example, nasa tahanan, meron kayong kapitbahay. Yung bahay nyo, magkatabi, may nasusunog na kapitbahay, at may nakita kayong bata. Nasusunog yung bahay nila, kahit magkaaway pa kayo ng kapitbahay mo, chismis ka niya buong buhay mo, sigurado ako, pupunta ka doon, gagawa ka ng paraan para maligtas mo yung nasusunog, yung bata o yung tao nandun sa susunog na bahay. Ganun tayo. Bakit meron pa rin yung purpose na binigay ng Diyos sa puso natin na nandun yung love. Hindi pagmapasan, oy, masusunog na. Diba? Hindi ka nagre-rejoice doon. Ano din naman tayo? Minsan kasi di natin nakikita yung ano ba yung hantungan ng wala kay Kristo. Akala lang natin na impyerno, mainit, di ba? Pero yung picture, di natin makita na hell is a place where God's presence is there, pero wala yung kanyang love, wala yung kanyang grace, wala yung kanyang mercy. All na present doon sa Diyos ay yung kanyang wrath, yung kanyang pot, yung justice. Pero tayo, alam natin yun. Kung paano meron tayong concern doon na susunod na tahanan na i-save, rescue yung mga tao naroon, ganun din yung mundo, tutupukin ko ng Diyos. At yung mga tao narito, kung wala sila Kristo sa buhay nila, matutupok sila kasama ng lugar na ito. Amen. The sad thing is, matutupok pero hindi magiging abo. Matutupok pero hindi mauubos. Eternal na sinusunog, eternal na kinakain ng uod, pero hindi mamamatay. Yun yung dream reality na minsan hindi natin ma-picture sa mind natin. Kaya alam natin may naglalakad dyan na walang Diyos, ginagawa ng mga tao na as if walang Diyos, pero unaffected tayo minsan. Kaya we are so grateful, we are rejoicing. Sabi nga, na may mga ginagawa ang Diyos, na mayroong mga kapatid na pinagsasama-sama niya sa isang lugar para sama-sama, collectively, ang lakas ng fire nyo, na yung mga kapatiran na papalakas nyo, at the same time, yung mga wala kay Kristo rin, nakikita yung liwanag nyo, sila man. Nagnanais na, ano bang meron sa inyo na wala sa amin? Yung Diyos na meron sa inyo, wala sa kanila. And minsan nakala natin na nagkataon lang yung mga yun. Hindi po nagkataon. Walang nagkataon sa buhay ng isang mananampalataya. Lahat, all, to those who love God, all things work together for good. God causes all things providentially. So mga natin, babalikan natin si Pablo, saan man siya pumaroon, pinapangaral niya yung mabuting balita, gamit niya yung scripture. Sabi doon, explaining, pinapaliwanag niya, proving to them. Ano yung pinapaliwanag niya? That it was necessary for Christ to suffer. Dapat siyang mag-suffer nang tayo ay magkaroon ng buhay.
Dapat siyang mamatay para tayo na dapat mamatay ay magkaroon ng buhay. Siya na anak ng Diyos, walang kasalanan, na buhay na matuwid, habang tayo ay nabubuhay sa kasalanan, at yung katwiran, yung righteousness na na-acquire niya sa pagsunod sa kautusan mula pagkasilang hanggang ipako sa krus, sinunod niya yung kautusan. Wala siyang binrake kahit isa. At tinawag siya na-acquire siya ng katwiran, righteousness. Yun yung righteousness na ipagkakaloob niya sa isang makasalanan na magtitiwala sa Kanya bilang Kanyang substitute, bilang Kanyang Panginoon na tagapagligtas. An exchange, your sin for His righteousness, your death para sa Kanyang, your life para sa Kanyang kamatayan. So, meron tayong buhay para sa Kanyang kamatayan doon sa krus. Meron tayong holiness para doon sa kasalanan na in-acquire natin, bibigyan tayo ng righteousness na Kanyang na-acquire sa pagsunod sa kautusan. Yun po yung mabuting balita. Na gaano man tayong makasalanan, merong katwiran, merong righteousness si Kristo may pagkakaloob sa atin pag tayo ay nagtiwala, nag-surrender sa Kanya. Na, Lord, take over yung life na ito. Lord, take over yung buhay ko. Pag sabi mo, you are my Lord, siya yung Panginoon mo, siya yung master, siya yung nasusunod. Hindi siya yung, di ba, yung minsan nilalagay natin sa ano, di ba, ang krus, lalagay mo sa pocket, whenever convenient, di ba, ay, manalangin ka, di ba, manalangin ka sa Kanya ngayon, kasi may problema ka, Lord, tulungan mo ako, kailangan kita. Tapos, okay na lahat, bisa nawakan mo pa rin siya kasi kailangan mo siya, di ba, parang holding hands. Pero pag everything okay na, sinagot na ng Panginoon, Lord, tabi ka muna dyan ha, ako muna bahala ngayon. Diba? Minsan ganun yung picture, di ba? Na para tayong ewan na, yung Diyos parang minsan nasa kamay lang natin. Yun yung Diyos natin minsan. Pag hindi conveniente, kinokos ka na parang na yung puso mo may kirot, diba? Kasi kinokonvict ka, huwag ka munang maingay, dito ka muna, diba? Nakakabala ka eh, diba? Minsan, yun yung minsan, kailangan natin i-examine, saan ba tayo ngayon? Ano ba yung study natin sa Panginoon? Sa kasalukuyan ba, sandaling ito, nakungusap ba ang Panginoon sa atin na sinasabi niya, God, itinulot niya naman, nandito tayo ngayon para marinig natin yung mabuting balita ng tayo man, magkaroon ng buhay na walang hanggan, ma-reconcile sa Diyos, at nang tayo ay mag-benefit doon sa na-accomplish ni Kristo, at kinakailangan tayong tumugon. In obedience, saying, Lord, I give up. All this time, I am ino-oppose ko yung panawagan mo. But this time, Lord, I give up. I surrender. Lord, I am yours. Or tayo naman yung sinasabihan ng Panginoon na, all this time, I have been telling you, go and share dun sa kasama mo lagi sa park, kasama mo sa bahay. Na sinasabi ko na, ipag-pray mo even, bago ka mag-share, ipag-pray mo yung taong gusto mong sharean. Yung anak mo naman, tigas ng ulo, lagi mo sinasabi, wala ka ng pag-asa, tigas ng ulo mo, pareho kayo ng tatay mo, pareho kayo ng nanay mo. Diba? Have you stopped praying with Allah? Don't give up. Continue praying for them. Pinagpe-pray ko kayo ng tatay mo. Pinagpe-pray kita. Huwag na sasabihin na, tigas talaga ng ulo mo. Huwag po. Kasi sabihin nila, matigas pala ulo mo. Yan, matigas. Mamumuhay sa lulo na matigas ulo nila. Sabihin nila, matigas sa ulo ko eh, di ba? Huwag sabihin nyo sa kanila, minsan there's reverse psychology. Ano yung minsan? Depende sa bata. Yung matanda, huwag mong reverse psychology. Yung bata, may sabihin mo na, oh, yung kung good talaga, i-reward nyo sila, wala yung bata. Gumawa sila lang good talaga at behave talaga. Oh, you have been so behaved today. Praise God. And I pray tomorrow, behave ka pa rin. Daddy is so happy. And if Daddy is so happy,
Papa Jesus is so happy. Reward nyo sila na gano'n. Huwag sabihin na, demonyo ka talaga. Wala pong gano'n, di ba? Sabihin nila na, demonyo pala ako. I pray na hindi po kayo gano'n sa mga anak nyo. Ano? O sa mga asawa nyo. Kasi minsan, di ba? Parang kayo tatay mo, di ba? And so si Pablo, sabi doon, he reasoned with them from the scripture explaining that it was necessary for Christ to suffer and to rise from the dead. Siya ay nabuhay muli. If the dead were not raised, sabi doon, let us eat, let us drink, let's party, for tomorrow we will die. But sabi ni Pablo, but merong buhay na walang hanggan after nito. Ito ay parang, kung Sister Janet, meron siyang layover ng 20 hours, di ba? Wow, 20 hours na layover. Itong buhay na to, ay para lang tayong transient. Ito ay para lang tayong transient na dumadaan dito, pero yung totoong buhay, ay after ng buhay na to. And yung dapat natin maintindihan kung ano yung ginawa natin sa buhay na to, it will tell us kung ano yung magiging buhay natin na kasunod. Amen. Muli po, kung ano yung buhay na ginawa natin sa mundong ito, it will tell us kung ano yung buhay na kasunod para sa atin. If you reject Christ sa mundo na to, sa buhay na to, you don't have Christ sa next life. All you have is yung wrath niya. Pero kung sa buhay na to, you embrace Christ, you have Christ, you will have Christ in eternity sa kanyang presensya. Amen. Do you have Christ po ba sa buhay niyo? Amen. Sabi lagi ni Pastor Long, di ba? Yung sinasabi ng Bible na keep Christ, hindi lamang na ibulsa natin, i-keep natin sa ating sarili si Christ. Let us share Christ. Let us share yung Christ na meron tayo sa iba. Nang sila man ay magkaroon ng pag-asa, magkaroon ng buhay sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesus. Naalala ko lagi yung kwento ng parable of the lost coin, parable of the lost sheep, and parable of the yung panibugong anak, diba? Prodigal son. Pagbabasahin mo yun, doesn't make sense minsan. Tingnan mo, sabi doon, may nawala ng coin. Then nakita niya yung coin, nagpa-party siya, tinawagan niya yung kanyang mga kaibigan, nagpa-party. I think yung coin na nakita niya ay nagpa-party siya, mas gumastos pa siya ng marami. Right? And then, yung iniwan niya yung 99 sheep, yung isa, then nakita niya, rejoicing na, pasan-pasan niya. Diba? Iniwan yung 99 para hanapin yung isa. Kasi alam niya yung 99 hindi alis. Diba? Pero yung isa na naririmlan, di ba? Basang-basa sa ulan, di ba? Ano yung picture na parang basang sisiyo? Imagine niyo ba, yung picture na isang tao na mag-isa na dun sa naririmlan kung ano man na, kung ano na ginagawa sa mundo, parang siyang basang sisiyo na. Hindi ko alam kung naranasan niyo, mga pobre kami ng bata. Pagka may bagyo, di ba? Portulo, may kaldero dito, may kawali doon, may arinol doon, may lata. Kung ano doon, para yung ulan, di ba? Then nasulok ka kasi, di ba? Portulo, di ba? Ano yung pobreng, at least may takanan nyo pa na may tumutulo. Parang yung nasa sanglibutan, portulo, pero walang masilungan. Ganun yung wala sa Panginoon. At tayo, sa biyaya ng Panginoon, nagtas tayo ng Panginoon, alam natin na mayroong pag-asa. Dadaan man tayo kung ano mga pagsubok sa buhay kaya ni Pablo, pero in the end, uwi tayo sa presensya ng Diyos. Sabi niya, di ba? I have prepared a place for you, so that where I am, there you may be also. Imagine niyo mga kapatid. Gusto mag-imagine kayo. Sino yung mga kasama natin dati dito na katabi nyo ngayon? O katabi nyo dati, lagi. Ba, nandiyan siya lagi. And then, walang sa din, 2 weeks na nakalipas, 2 linggo, 3 linggo, 1 buwan, 3 ay
Hindi nyo na nakita. And you can picture, and then, try nyo kumustahin. Perhaps minsan nahiya silang pumunta. Kasi lagi si Pastor Joe, pag umatend ako ulit, sabi niya na, ay, muling pagkabuhay ulit. Diba? Parang Easter Sunday. Point is, minsan, kailangan lang nila ng jump start. Jump start? Yes. Na nandun sila na-stuck. Isa nahiya ng iba. And praise God, meron mga kapatid dito na hindi nagsasawa talaga na. And then pag binabasa ko yung reply nila, di ba? Pasensya na, busy kasi lagi, walang off. Pero pagkas nakita mo sa MOE, di ba? Wala talagang off, di ba? Pero may off sila sa MOE. However, point is, at least pinapalalahan natin sila, do not give up. One day, gagamitin ng Panginoon yung effort natin to bring glory sa kanyang pangalan. Minsan, may gagawin minsan ang Panginoon na makita nila, wala na lahat ng mga kaibigan nila na kasama nila ngayon sa mga party, and then makita nila, pero kayo, hindi pa rin kayo nagsawa. And then maalala nila, bakit ito? Ilang beses ko na na-reject yung message niya. Hindi ako nagre-reply, lagi lang ako, heart. O nga sin, di ba? Minsan hindi nga sin, di ba? Pero hindi siya nagsawa. And then sabihin niya na, sige po, sige sis, o sisi ko, minsan gano'n ba? Sisi, minsan gano'n, di ba? O sisa, di ba? Kita tayo mamaya. Pakita ko sa'yo, di ba? And then, nakita mo, yun lang. After nun, di ba? Nakita si Ate Lerma, sa kanila, merong goto o sopas. Tuwang-tuwa na, di ba? Next time, buhay na uli. Tuloy-tuloy na uli. Bakit? Kasi na-break na yung ice. Nanlamig sila na matagal. Akala nila na pinag-usapan sila, kahit hindi naman. Minsan. Akala nila pinag-usapan sila. Pero, hindi nila alam, pag pinag-usapan sila, pinag-pray natin sila, di ba? Di ba? So, sabi sa Daisy, totoo yun. So, uli po, sumakita natin dito, nakita natin yung mensahero, nandun yung kanyang commitment na ipahayag yung mabuting balita, yung gospel, and then makita natin yung resulta. Resulta ng isang matapat na mangaral at resulta ng pagpapahayag ng mabuting balita. Sabi dito, and some of them, sabi niya, and some of them, so preaching, explaining Jesus Christ, verse 4, and some of them were persuaded and joined Paul and Silas. Sabi doon, they persuaded. Sila ay, ibig sabihin, sila ay nanampalataya. And they joined Paul. Lumaki yung family. And they joined Paul and Silas, as did great many of the devout Greeks. And sabi doon, and not a few of the leading women. Not a few. Ibig sabihin, hindi konti, but many. Yeah? So makita niyo doon, yung pangaral nila, kinasangkapan ng Panginoon. Merong matapat na nangangaral, merong mabuting balita na pinapangaral, at God uses yung preaching ng kanyang salita para tawagan yung mga taong kanyang hinirang na maligtas. Kailangan marinig ng mga tao. And then sabi doon, makita natin merong tumutugon, and meron din namang magagalit. Diba? Sabi doon, and we're jealous. Sabi doon, but the Jews were jealous, taking some of the wicked men of the rabble. Yung rabble parang sa ibang sanin, sa mga tambay, mga sa marketplace. Ito yung mga aba. Kasi ito yung mga tambay. Ito yung mga walang ginagawa na pwedeng for hire. Ganun. Sabi doon, and they formed a mob and set the city in an uproar and attacked the house of Jason, seeking to bring them to the crowd. So Jason, nasaan si Pablo, nasaan si Silas, nasaan si Timothy? Labas mo sila. At sabi doon, di makita, kinalagkad si Jason palabas. And then, ano nangyari? So makita nyo, may naliligtas at meron din na-harden. Ay, na-harden. Bakit? Yung mga Hudyo, alam nila yung salita ng Panginoon. Pero, very arrogant. Very hard yung kalang puso.
the more na narinig nila yung panawagan ng Diyos, the more na hinaharden nila yung kanilang puso. Kaya nga po yung danger, minsan na narinig mo salita ng Panginoon, tinakpan mo yung tenga mo, hinarden mo yung heart mo, lalo, next time, marinig muli, bakit kinukonvict ka until such time na you are so callous, kalyado na yung puso mo, hindi na tutugon dun sa panawagan ng Diyos. So we harden our own heart because of our pride, our arrogance, and of our love dun sa chine-cherish natin na kasalanan. And then sabi doon, and when they could not found them, they dragged Jason and some of the brothers before the city authorities, shouting, "These men have turned the world upside down and have come here also." Ang sasabi nila, naalala nila yung nangyari sa Iconium, di ba? Dami na ng parataya, and then yung mga Hudyo lagi nagkukos ng riot. And then, nung nakaraan sa marketplace, di ba? Doon sa Philippi. And then, so lahat ng mga to ay kung paano noon sa wilderness, yung mga taga-Jericho, narinig nila yung Diyos na doon sa wilderness kung paano tinalo ng Diyos yung mga makabayan doon na habang naglalakbay yung mga salita, pag sila ay in-oppose, God gave them victory. Lahat ng yon narinig ng mga taga-Jericho. And their hearts were melted. And this time din, yung mga tao, narinig nila that these missionaries ay nagkokos ng nagkokos sila ng revolt. Nagkokos sila ng revolution. Nagkokos sila ng uproar. Riot. Hindi po complement yung sinasabi dito. Nagkokos sila ng revolution o ng riot. Bagkus ito ay paghusga, paghatol sa kanila na ito ay mga trouble maker. Bakit nga naman hindi nag-steer ng revolution yung ginagawa nila? Dati, doon sa Jerusalem, diba? Lahat ay they worship themselves. Thinking na wino-worship nila ang Diyos, pero all they do is yung religion lang. Pero nung si Kristo nangaral, ano nangyari? He caused yung Jerusalem na upside down. Si Jesus Christ mismo, yung unang nangaral na yung Jerusalem has been turned to revolution. Maraming mga nanampalataya. Si Stephen, nangaral siya, binato siya ng mga tao. Even yung tao na pumunta ng Damascus para i-turn yung mga tao na nanampalataya kay Kristo pabalik doon sa Jerusalem, siya mismo, yung buhay niya was turned upside down. Si Pablo. Ha? Ano po yung point doon? God has changed them completely. From man-made self-effort na righteousness, si Pablo, nakita niya yung righteousness ni Jesus Christ. From worship of idol, they now turn to the one and only living God. From lovers of self, now they are lovers of God. It's a complete change. Kaya po sinasabi na they turn the world upside down. Yung mundo na panatag sa kadiliman. Yung mundo na panatag doon sa kasalanan. Nung nakita, imagine nyo di ba? Bigyan ko kayo ng picture. Diba? Mag-imagine. Example, parang yung mga part dito pag gabi di ko alam. Pare, yung mga part madilim, di ba? Maraming minsan kung ano naman ginagawa doon sa part na madilim, di ba? Imagine na, nakapunta na kayong part na madilim, tapos may mga double doon. May mga partner. May triple-double. Pagka naglagay kayo ng ilaw, bigla, may flashlight, ano mangyari? Di ba? Magkakos kayo ng, steer kayo ng panic distraction. Ibig sabihin, yung at ease ay magugulo. Bakit? Kasi merong liwanag. Nung dumating si Jesus Christ, ganun din po. Pag nangangaral din tayo, yung mabuting balita, ang gagawin niya, yung taong complacent. Alam yung taong complacent? Yung
parang passive. Oo, di ba? Parang tamad, gano'n, batugan. Pag binago siya ng Panginoon, actually sabi sa Ephesians, di ba? Sabi sa Ephesians, anyway, next time ko lang punta yun. Point ko lang is, yung taong naapektuhan ng mabuting balita, he will never be the same again. Amen. His world, his life, his viewpoint, his heart or her heart, yung affection niya, yung compassion niya, yung passion niya, ay completely babaguhin ng Panginoon. Kaya, dahil doon, ngayon is, dati, side by side kayo ng kadiliman, di ba? Walking hands, holding hands, HHWW, di ba? Pero ngayon, dahil sa Diyos ka na, nasa kadiliman pa rin yung sanglibutan, they will persecute you because of me, sabi ni Kristo. Right? Sabi ng Panginoon, if they persecute me, they will also persecute you. Kung yung master nyo ay pinersecute, kayo din naman, because of your identification sa akin, the people will hate you. If you are in the world, sabi niya, if you are of the world would love you as its own. Pero hindi na kayo sanglibutan, sabi niya. And because of that, the world will hate you dahil ayaw mo nang umayon sa sanglibutan. Naranasan niyo na po ba na dati, may mga kaibigan kayo na jamming kayo lagi, di ba? Saan masaya, nandun kayo, saan magulo, nandun kayo. Laging magkakasama. And then all of a sudden, kinilos ka ng Panginoon. Binago niya yung panlasa mo. Yung panlasa mo ngayon is matabang na doon sa mga bagay na dating ine-enjoy mo. And then all of a sudden, nantabang ka na rin sa mga ginagawa ninyo dati. And nasabihin naman kasama mo ngayon, uy, may inuman doon sa satwa. Tapos sabihin mo ngayon, mag-church ako eh. Ito naman, kung akala mo na church. Tapos, so sige, after ng church na lang, sabi niya sa'yo, 7 o'clock pa lang yung sinusundo na ako ng pastor eh. Tapos, anong oras matapos? Minsan, after ng extended fellowship, 5 o'clock eh. Ano ba naman, mag-hapon, di ba? Anong oras pa tayo iinom? Sabi na, di ba? Sama ka lang sa church, may inuman din doon. Lord's Supper, di ba? Point ko lang mga kapatid, dahil doon na iba na yung panlasa mo, iba na yung tinitibok ng puso mo, yung mga kasama mo dati, makikita nila yun. At kung sila ay kikilusin ng Panginoon, sasama sila sa iyo. Pero kung sila, haharden nila yung puso nila, sabihin nila na, kala mo kung sino ka, lalayo sila sa iyo. Expect that. But keep praying for them. Kahit na lumalayo sila sa iyo, huwag mong gawin yung ginagawa nila, pero still reach them through the gospel. Hindi dahil sa Kristiyano ka na, ay cut ko na yung, i-block mo na kayo, di ba? Hindi ganon. Reach them lovingly, patiently, compassionately, pero huwag nyo nang gawin yung ginagawa nila. Encourage them gawin kung ano yung ginagawa na ninyo na bago. Okay po? Pero patuloy na magliwanag kasi. Because yun po yung epekto ng mensahe. The message will cause na yung buhay ng isang tao to be turned upside down. Hindi na tayo kagaya ng dati. Hindi tayo perfecto, pero hindi na tayo kagaya ng dati. Binabago tayo ng Diyos araw-araw. Amen. And then, sabi doon, so nung hindi nila makita at ginawa, sabi nila na merong pinapangaral yung mga to na merong another king at yung pangalan niya si Jesus. Sabi ng Panginoon, di ba? Are you the king of the Jews? Sabi ni Pilate. You said that I am. For this reason, I was born. And the people and the city authorities were disturbed and they heard these things. And when they had taken money, parang mo sila ng bond. Ano yung bond? Parang Tagalog ng bond. Parang deposito, something na gano'n. Na pera. O pagka yung mga to, pumunta ulit dyan, nag-cause ng riot, yung pera to ay sa amin na. Something na gano'n. Para security check. Security deposit. So,
So, ito nangyari. Makita natin, si Jason, later babanggitin din sa ibang, sa Thessalonia. Makita nyo, sa Thessalonica din, meron din nag-house sa team ni Pablo. Diba? And kung kay Lydia, hindi ginawa yung pagharas sa kanila, sa tahanan Jason at yung harassment, sinasabi sa atin na in this world, someplace, they will receive you buong puso at even yung community, kung protektahan kayo, hindi kayo harass. Pero merong mga places din na because of your identification kay Christ, you might be persecuted. Sinasabi niya, be ready. Remain steadfast, remain faithful, anuman yung mangyari. Ano yung pinaka-worst na pwedeng magawa sa atin ng kalaban? Yun yung pinaka-the best actually na pwedeng mangyari sa atin. Ulit, let me qualify yung sinabi ko. Yung pinaka-worst na pwedeng gawin sa atin ng kalaban ay yung pinaka-possible na best na mangyari sa atin. Parang gulo, di ba? Pinaka-worst na pwedeng lang gawin sa atin, patayin tayo. Yun yun, ang pinaka-the best na pwedeng mangyari sa atin. We'll be with the Lord. Of course, ayaw natin matchak-chak ng pera-paraso. Pero pag namatay tayo, uwi tayo sa ating Panginoon. Amen. Sabi ni Pablo, to live is Christ, to die is gain. Sabi lang niya, habang buhay ako, I will serve Christ. Pag namatay ako, praise the Lord, hallelujah, I am with my Master. Let's all stand. I encourage you po na ulit, let us take a time to thank the Lord sa kaligtasan na meron tayo. At kung tayo sandaling ito, we still hardening yung ating puso. Sabi ng Panginoon, receive me as your Lord and Savior, and you will receive peace, and you will receive yung sonship o daughtership na pagkakaroon niya sa atin because of our union with Kristo. And yet, up to now, hindi natin yun dinideclare publicly o hindi natin pinag-confess through baptism. I encourage you na pag-isipan niyo po ulit. And I pray that God, through His Holy Spirit, ay isoften yung inyong mga puso and you will respond positively. And kausapin niyo po si Pastor Do para next time, Lord willing, bago tayo mag-Lord Supper ulit next month, ay nagawa ninyo yung dapat ninyong gawin sa tulong ng biyaya ng Panginoon para sama-sama tayo mag-commemorate ng Lord Supper next month. And kung tayo naman, mga Kristiyano na, I pray, muli alalahanin natin na yung mga tao, kailangan nilang marinig yung mabuting balita para sila ay maligtas. At tayo man, kailangan natin patuloy na marinig yung mabuting balita para tayo mag-share sa aming pananampalataya. Let us talk to the Lord kung ano man yung nais niya gawin natin kung maglita ng mensahe sa atin. Lord, muli, maraming salamat na once upon a time, Panginoon, meron kayong tao na ginamit. Isang tao na nandun yung kanyang determinasyon sa kabila ng posisyon, pag-uusig, ay ginamit niyo siya na ipahayag yung mabuting balita sa amin. Lord, salamat dahil sa kabila ng aming patuloy dati na pag-reject, pag-iwas. Lord, you conquer our rebellion, Panginoon. Salamat, Lord,
dahil niligtas niyo po kami. At salamat sa kaligtasan na pinagkaloob niyo sa amin at binigyan niyo rin kami, Panginoon, ng pribilehiyo na makabahagi, na ipahayag din namin yung mabuting balita na aming tinanggap. Salamat, Lord, is a great opportunity and privilege na ipahayag ka sa mga tao sa paligid namin. Makita nila ang kapangyarihan mo na buhay sa aming mga pananalita at sa aming pamumuhay. Lord, maraming salamat po kasi ang kapanin niyo po kami, Panginoon, nang yung ibang tao din makita nila ang kaligtasan na available sa aming Panginoong Jesus. Lord, maraming salamat po. Give us not just yung both, Panginoon, yung desire and even, Lord, yung opportunity o yung mag-open kayo ng door, Panginoon, where we can share yung pag-ibig nyo sa mga tao na itutulad nyo na makasalamuhan namin, Panginoon. Perhaps a loved one, perhaps a family members, o mga nakasama namin araw-araw, Panginoon. Lord, in all this, Panginoon, nais namin sa aming pagtupad doon sa iyong inutos sa amin, mag-glorify ka at kami, Panginoon, sa joy na gawin namin ito, Panginoon. Father, thank you so much. Pasumpungan mo kami lagi na matapat na namumuhay at naglilingkod sa inyo. And now to Him who is able to keep you from stumbling and to present you blameless before the presence of His glory with great joy. To the only God, our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, dominion, and authority before all time, and now and forevermore. Amen. Amen.